Maagang nagising si Daniel noong araw na iyon, mas maaga kaysa karaniwan. Madilim pa ang paligid, at ang tanging liwanag sa loob ng maliit nilang bahay ay ang mahinang sinag ng ilaw mula sa bintana. Tahimik ang buong lugar, parang humihinga pa ang mundo bago tuluyang magising. Naririnig lamang ni Daniel ang mahinang ugong ng lumang electric fan at ang mabagal, pagod na paghinga ng kanyang ina na nakahiga sa kabilang kwarto. Bawat hinga nito ay parang paalala sa kanya kung gaano kahalaga ang araw na iyon. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa banig. Maingat ang bawat galaw niya, ayaw niyang magising ang kanyang ina. Alam niyang kapag nagising ito at nalaman kung gaano siya kinakabahan, siguradong lalo lamang siyang aalalahanin. Ngayong araw na ito, may pinakamahalagang interview si Daniel sa buong buhay niya. 3 buwan na siyang walang trabaho. 3 buwang puno ng paghihintay, pag-aalala, at paulit-ulit na pag-asa na madalas nauwi sa pagkabigo. Araw-araw siyang nagpapadala ng resume, sa email, sa mga opisina, minsan personal pa. Ngunit halos lahat ng kanyang pinadalhan ay hindi man lang sumasagot. May mga gabi na nakatitig lamang siya sa kisame, iniisip kung saan siya nagkamali. Hindi naman siya tamad. Hindi rin siya kulang sa sipag. Pero parang hindi sapat ang lahat. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama. Bata pa lamang siya noon, kaya maaga siyang natutong tumayo sa sariling paa. Ngayon, ang tanging pamilya na lang niya ay ang kanyang ina, mahina na ang katawan, madalas magkasakit, at umaasa lamang sa kanya para sa gamot at pang-araw-araw na pagkain. Lumapit si Daniel sa maliit na salamin na may bitak sa gilid. Tinitigan niya ang sarili. Gusot ang kanyang polo, medyo kupas na, pero ito ang pinakamaayos niyang damit. Inayos niya ang kwelyo at bahagyang pinunasan ang kanyang mukha. Ngayon na to, Daniel, bulong niya sa sarili. Kailangan ko itong makuha. Kahit sinusubukan niyang maging matatag, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ang interview na ito ang huling pag-asa niya. Kung hindi pa siya matanggap dito, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Habang nag-aalmusal ng simpleng tinapay at mainit na kape, marahang lumabas ng kwarto ang kanyang ina. Halatang mahina pa rin ito, pero pilit nang umiti nang makita siya. Anak, mahina nitong sabi, maaga ka pala. Po, nay, sagot ni Daniel. May interview po ako ngayon. Lumapit ang kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Ramdam ni Daniel ang lamig at panghihina nito. Mag-ingat ka, sabi nito. Alam kong kaya mo yan. Nanay, sagot niya sabay pilit ng ngiti. Babalik po ako agad. Sa loob-loob niya, gusto sana niyang yakapin ang kanyang ina at sabihing magiging maayos din ang lahat. Pero natatakot siya. Paano kung hindi? Lumabas si Daniel ng bahay na may dalang lumang envelope, sa loob nito ang kanyang resume, mga certificate, at lahat ng pangarap na matagal niyang pinanghahawakan. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep, unti-unting nagigising ang paligid. May mga tindero nang nagbubukas ng kanilang pwesto, may mga batang papasok sa eskwela, at may mga taong nagmamadali papunta sa trabaho. Si Daniel ay naglalakad, pero ang isip niya ay punong-puno ng tanong. Ano ang sasabihin ko sa interview? Paano kung tanungin nila ang tungkol sa experience ko? Paano kung hindi nila ako magustuhan? Paano kung ito na ang huli kong pagkakataon? Mas bumilis ang tibok ng kanyang puso habang papalapit siya sa kanto. Ayon sa oras, may sapat pa siyang panahon kung walang aberya. Ngunit bigla, may isang eksenang pumigil sa kanya. Sa may kanto, may napansin siyang isang babaeng dayuhan. Hindi ito mukhang Pilipina. Matangkad, maputi at halatang hindi pamilyar sa lugar. Mukhang nasa edad 40 pataas. Maputla ang mukha nito parang walang lakas. Hawak-hawak nito ang tiyan at bawat hakbang ay parang mabigat na mabigat. May dala itong maliit na bag at paikot-ikot ang tingin, tila nalilito at naghahanap ng tulong. Ngunit walang pumapansin sa kanya. Ang mga tao ay patuloy sa paglalakad, abala sa kani-kanilang buhay. Huminto si Daniel. Tumingin siya sa babae, pagkatapos ay sarelo niya. Interview ko, too late na ako, sabi ng isip niya. Isang hakbang pa sana ang gagawin niya palayo, pero may isa pang boses sa loob niya, mas mahina, pero mas malakas ang tama. Pero tao siya, bulong ng konsensya niya. Kailangan niya ng tulong. Saglit siyang nagdalawang isip. Hindi niya kilala ang babae. Dayuhan ito. Paano kung mapahamak siya?
Paano kung masayang ang oras niya? Ngunit nang makita niyang halos mapaupo na sa bangketa ang babae dahil sa panghihina, hindi na niya kinaya. Lumapit siya. Miss, okay lang po ba kayo? Tanong niya sa simpleng Ingles, bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Dahan-dahang tumingin ang babae sa kanya. Kita sa mga mata nito ang takot at sakit. Please help hospital, mahina nitong sabi, halos pabulong. Parang may humigpit sa dibdib ni Daniel. Muli niyang tinignan ang relo. 30 minuto na lang bago magsimula ang interview. Kung tutulungan niya ang babae, siguradong hindi siya aabot. Kung aalis naman siya ngayon, baka may mangyaring masama sa estrangherang ito. Pinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, para bang huminto ang oras. Sa isang iglap, gumawa siya ng desisyon. Isang desisyong hindi niya alam kung pagsisisihan niya o hindi. Pinili niyang tumulong. Hindi na nagdalawang isip pa si Daniel. Matapos niyang marinig ang mahinang pakiusap ng babae, agad siyang lumingon sa paligid. Abala ang mga tao, may naglalakad ng mabilis, may naka-earphones, at may mga jeep na dumadaan ngunit walang humihinto. Miss, sandali lang po, sabi ni Daniel habang hinahawakan ang braso ng babae upang hindi ito matumba. Halos hindi na makatayo ng tuwid ang estranghera. Nanginginig ang kanyang mga kamay at pawis na pawis ang noo kahit hindi naman mainit ang panahon. Relax lang po kayo, sabi ni Daniel kahit siya mismo ay kinakabahan. Tulungan po kita. Inakay niya ang babae papunta sa gilid ng kalsada at pinaupo ito sa bangketa. Dahan-dahan niyang inilapag ang maliit na bag ng babae sa tabi nito. Anong pangalan niyo po? Tanong niya. Saglit na pumikit ang babae bago sumagot. Margaret. Margaret, mahina nitong sabi. Okay po, Margaret, tugon ni Daniel. Dadalin po kita sa ospital. Mabilis siyang tumayo at pumara ng tricycle. Sa una, walang humihinto. Ramdam ni Daniel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi lang dahil sa interview, kundi dahil sa takot na baka tuluyang bumagsak ang babae. Kuya, pakiusap, sigaw niya sa isang tricycle driver. May sakit po siya, ospital lang po. Huminto rin sa wakas ang tricycle. Tinulungan ni Daniel ang babae na makasakay. Maingat niyang inalalayan ang ulo nito at siniguradong maayos ang pagkakaupo. Sa pinakamalapit na ospital po, sabi niya sa driver. Mabilis po sana. Habang umaandar ang tricycle, nakahawak si Daniel sa gilid ng upuan. Ang isip niya ay punong-puno ng magkahalong emosyon, takot, kaba at panghihinayang. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang relo. Late na talaga ako, bulong niya sa sarili. Sa isip niya, malinaw na malinaw ang itsura ng interview room. Ang mga tanong. Ang mga interviewer. Ang pagkakataong matagal niyang hinintay. Pero sa bawat sulyap niya kay Margaret, maputla, halos wala ng lakas, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Huminga lang po kayo ng dahan-dahan, sabi niya sa babae. Nandito na po tayo. Pagdating nila sa ospital, agad na tumakbo si Daniel papunta sa emergency entrance. Tulong po, sigaw niya. May masama po siyang pakiramdam. Agad lumapit ang mga nurse at isang doktor. Kinuha nila ang babae at isinakay sa stretcher. Kayo po ba ang kasama? Tanong ng isang nurse. Opo, kahit hindi ko po siya kilala, sagot ni Daniel. Salamat po sa pagdala sa kanya dito, sabi ng nurse. Kung na-late pa po, delikado na sana. Parang may humigpit sa dibdib ni Daniel nang marinig iyon. Pinaupo siya sa labas ng emergency room. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga yabag at mahihinang boses ng staff ang maririnig. Doon lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Kinuha niya ang cellphone at tinignan ang oras. Tapos na ang interview. Wala na. Hindi na siya umabot. 3 buwan ng paghihintay na wala sa isang umaga. Isinandal niya ang likod sa pader at napapikit. Ganito na lang ba lagi, tanong niya sa sarili. Kapag may pag-asa na, biglang nawawala. Ngunit kahit may lungkot, wala siyang naramdamang pagsisisi. Basta ligtas lang siya, bulong niya. Iyon ang mahalaga. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor. Kayo po ba ang nagdala sa pasyente? Tanong nito. Opo, sagot ni Daniel, agad na tumayo. Stable na po siya, sabi ng doktor. High blood pressure at matinding pananakit ng tiyan. Mabuti po at nadala niyo agad. Napabuntong hininga si Daniel.
Parang nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Pwede po ba siyang makita? Tanong niya. Opo, saglit lang po, sagot ng doktor. Pumasok si Daniel sa kwarto. Nakahiga si Margaret sa kama, may swero sa kamay. Mas maayos na ang kulay ng kanyang mukha. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad nitong nakita si Daniel. You're here, mahina nitong sabi. Opo, sagot niya. Okay na po kayo. Tumingin si Margaret sa kanya, at unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. You didn't leave me, sabi nito. You chose to help me. Ngumiti si Daniel, kahit may pagod sa kanyang mukha. Walang anuman po, sagot niya. Kahit sino po, gagawin din yon. Umiling si Margaret. No, sabi nito. Many people passed you. You stop. Tahimik si Daniel. Hindi niya alam ang isasagot. Maya-maya, dumating ang nurse at sinabing kailangan magpahinga ang pasyente. Lumabas si Daniel at naupo muli sa hallway. Habang naghihintay, iniisip niya ang mangyayari sa susunod na araw. Paano niya haharapin ang kanyang ina? Ano ang sasabihin niya? Pagkaraan ng ilang oras, pinayagan na siyang umuwi. Bago siya tuluyang umalis, humawak si Margaret sa kanyang kamay. Thank you, Daniel, sabi nito, binabanggit ang pangalan niya matapos makita sa kanyang I will never forget this. Umiti siya at tumango. Habang naglalakad palabas ng ospital, ramdam niya ang pagod sa buong katawan. Pagod hindi lang sa pisikal, kundi pati sa emosyon. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, kamusta ang interview? Tanong nito. Saglit na natahimik si Daniel. Hindi po ako umabot, Nay, mahinahon niyang sabi. May tinulungan lang po ako. Tiningnan siya ng kanyang ina, at sa halip na magalit, umiti ito ng marahan. Tama ang ginawa mo, sabi nito. Ang kabutihan, may balik yan. Hindi pa alam ni Daniel kung paano at kailan. Pero sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, mahimbing siyang nakatulog. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidenteng nangyari sa ospital. Bumalik si Daniel sa dati niyang rutina, maagang paggising, pagtulong sa kanyang ina, at muling paghahanap ng trabaho. Ngunit may kakaiba na ngayon. Kahit wala pa rin siyang trabaho, may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Tuwing umaga, nagtitimpla siya ng mainit na tsaa para sa kanyang ina at tinitiyak na naiinom nito ang mga gamot sa tamang oras. Pagkatapos noon, uupo siya sa maliit na mesa sa sala at bubuksan ang lumang laptop. Muli siyang magpapadala ng mga resume, kahit minsan pakiramdam niya ay paulit-ulit na lang ang lahat. Anak, sabi ng kanyang ina isang umaga, huwag kang mawala ng pag-asa. Ngumiti si Daniel. Hindi po, Nay. May tiwala pa rin po ako. Pero sa loob-loob niya, may bahagyang takot. Ang perang naipon niya ay unti-unti nang nauubos. May mga araw na iniisip niya kung tama ba ang ginawa niya, kung dapat ba talaga niyang isinuko ang interview. Ngunit tuwing maaalala niya ang mukha ni Margaret sa ospital, alam niyang hindi siya nagkamali. Isang hapon, habang nagwawali si Daniel sa harap ng bahay, may humintong itim na sasakyan sa tapat nila. Hindi iyon pangkaraniwang sasakyan sa kanilang lugar. Makintab, tahimik ang makina at halatang mamahalin. Napahinto si Daniel at napatingin. Bumaba mula sa sasakyan ang isang lalaking naka-Amerikana. Sumunod naman ang isang babaeng pamilyar ang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Si Margaret iyon. Mas maayos na ang itsura nito ngayon, maayos ang buhok, elegante ang suot, at may kumpiyansa sa bawat hakbang. Ngunit ang ngiti nito ay pareho pa rin, mainit at totoo. Daniel, sabi nito habang papalapit. Naaalala mo pa ba ako? Opo, miss, sagot niya, halatang nagulat. Kayo po yung sa ospital. Ngumiti si Margaret. Salamat sa pag-alala. Pwede ba kaming pumasok sandali? Agad na binuksan ni Daniel ang pinto at tinawag ang kanyang ina. Nay, may bisita po tayo. Lumabas ang kanyang ina, medyo nagtataka. Nang makita si Margaret, bahagya itong yumuko bilang pagbati. Magandang hapon po, sabi ni Margaret. Ako po si Margaret Lee. Nagulat si Daniel. Ngayon lang niya narinig ang buong pangalan nito. Nais ko lang pong magpasalamat, pagpapatuloy ni Margaret, dahil kung hindi po sa anak ninyo, baka wala na po ako ngayon.
Napatingin ang ina ni Daniel sa kanyang anak, halatang nagugulat ngunit puno ng pasasalamat. Salamat po at ligtas kayo, sagot ng kanyang ina. Ginawa lang po ng anak ko ang tama. Umupo sila sa maliit na sala. Ramdam ni Daniel ang kaba. Hindi niya alam kung bakit bumisita si Margaret, pero may pakiramdam siyang may mahalagang dahilan. Daniel, sabi ni Margaret matapos ang ilang sandali, alam mo ba kung saan ako papunta noong araw na iyon? Umiling si Daniel. May mahalaga akong meeting, sagot nito. At ang interview na hindi mo napuntahan. Saglit itong huminto, parang pinipili ang tamang salita. Iyon ay sa kumpanya ko. Parang tinamaan ng kidlat si Daniel. Ano po, mahina niyang tanong. Ang kumpanyang iyon ay Lee International Group, paliwanag ni Margaret. Ako ang sisi. Hindi makapagsalita si Daniel. Ang lahat ng pangyayari ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan, ang job post, ang address, ang interview schedule. Kung pinili mo ang interview, sabi ni Margaret, baka wala na ako ngayon. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang ang tiktak ng orasan sa dingding. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, dagdag ni Margaret. Pero alam kong ang kabutihan mo ay hindi dapat masayang. Kinabukasan, inanyayahan ni Margaret si Daniel sa kanilang opisina. Pagdating ni Daniel sa gusali, napatingala siya. Malaki, moderno at puno ng tao. Parang ibang mundo kumpara sa nakasanayan niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pumapasok. Pinaupo siya sa isang conference room. Maya-maya, pumasok si Margaret kasama ang ilang manager. Daniel, sabi nito, hindi kita pinatawag dahil sa awa. Tumingin si Daniel, naguguluhan. Pinatawag kita, pagpapatuloy ni Margaret, dahil nakita ko kung anong klaseng tao ka. Tinignan siya ng mga manager. Tahimik silang nakikinig. Maraming aplikante ang magaling sa papel, sabi ni Margaret. Pero kakaunti ang handang isantabi ang sarili nilang interes para sa iba. Huminga ng malalim si Daniel. Miss Margaret, sabi niya, hindi ko po ginawa iyon para sa kapalit. Ngumiti si Margaret. Alam ko. At iyon ang dahilan kung bakit kita gusto sa kumpanya ko. Nag-alok si Margaret ng posisyon kay Daniel, hindi ang pinakamababa, kundi isang posisyong may tiwala at responsibilidad. Pag-isipan mo, sabi ni Margaret. Pero gusto kong malaman mo na bukas ang pinto para sa'yo. Pag-uwi ni Daniel, niyakap siya ng kanyang ina. Anak, sabi nito, sabi ko sa'yo, may balik ang kabutihan. Ngumiti si Daniel, may luha sa mata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa na hindi lang panandalian. Hindi pa tapos ang kwento. Ang desisyong ginawa niya sa kanto ng isang umaga. Unti-unti nang nagbubukas ng mga pintong hindi niya inaasahan. Kinabukasan, maagang nagising si Daniel. Hindi dahil sa alarma, kundi dahil sa bigat at sabay na gaan ng kanyang dibdib. Magkahalong kaba at pag-asa ang kanyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi lang puro takot ang gumising sa kanya. Tahimik pa rin ang kanilang bahay. Naroon pa rin ang mahinang tunog ng electric fan at ang mabagal na paghinga ng kanyang ina. Ngunit ngayon, iba ang pakiramdam ni Daniel. Parang may bagong simula. Habang nagtitimpla siya ng tsaa para sa kanyang ina, paulit-ulit niyang iniisip ang alok ni Margaret. Hindi iyon simpleng trabaho. Isa iyong oportunidad na kayang baguhin ang kanilang buhay. Anak, tawag ng kanyang ina mula sa kwarto, nandyan ka na ba? Opo, Nay, sagot niya. Inilapit niya ang tasa sa kanyang ina at tinulungan itong umupo. Mukha kang nag-iisip, sabi ng kanyang ina habang umiinom. Opo, sagot ni Daniel. May inalok po sa akin na trabaho. Napatingin ang kanyang ina sa kanya. Sa kumpanya ba ng babaeng tinulungan mo? Tumango si Daniel. Ngumiti ang kanyang ina, bakas ang saya sa mga mata. Ano pa ang iniisip mo? Huminga ng malalim si Daniel. Natakot lang po ako, Nay. Baka hindi ko kayanin. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Anak, hindi ka nila pipiliin kung hindi ka karapat-dapat. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Makalipas ang ilang oras, dumating si Daniel sa opisina ng Lee International Group. Maayos ang kanyang suot, simple pero malinis. Hindi man ito bago, dala niya naman ang kumpiyansang unti-unting nabubuo sa loob niya.
Pagpasok niya sa gusali, sinalubong siya ng receptionist. "Good morning, sir. May appointment po kayo?" "Opo," sagot ni Daniel. "Kay Dimas Margaret Lee." Pinaupo siya sa waiting area. Habang naghihintay, napapansin niya ang galaw ng mga empleyado, abala pero organisado. Tahimik ngunit puno ng enerhiya ang buong lugar. Ilang sandali pa, lumapit ang isang staff. Daniel, you may come in now." Pumasok siya sa isang meeting room. Naroon si Margaret, kasama ang dalawang senior manager. "Good morning, Daniel," bati ni Margaret. "Good morning po," sagot niya, bahagyang yumuko. Umupo sila at agad na nagsimula ang pag-uusap. "Hindi ito formal interview," sabi ni Margaret. "Gusto lang naming makilala ka ng mas mabuti." Tinanong siya tungkol sa kanyang mga karanasan, sa kanyang pamilya, at sa mga desisyong ginawa niya sa buhay. Hindi kailanman naging mahirap ang mga tanong, pero ramdam ni Daniel ang lalim ng bawat isa. "Bakit mo piniling tumulong kahit alam mong mawawala ang interview?" tanong ng isang manager. Saglit na natahimik si Daniel. "Hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag," sagot niya. "Pero sa oras na iyon, pakiramdam ko po mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa sarili kong pangarap." Nagkatinginan ang mga manager. Ngumiti si Margaret. "Ganyan ang sagot na bihira naming marinig," sabi niya. Matapos ang mahabang pag-uusap, tumayo si Margaret at inabot kay Daniel ang isang dokumento. "Daniel," sabi niya, "gusto ka naming maging bahagi ng kumpanya." Nanginig ang kamay ni Daniel habang tinatanggap ang papel. "Ito ang kontrata," dagdag ni Margaret. "Assistant Operations Officer ang posisyon mo." Nanlaki ang mga mata ni Daniel. "Miss Margaret ako po." Sagot nito. "May potensyal ka." Hindi napigilan ni Daniel ang luha. Ilang beses siyang yumuko bilang pasasalamat. Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang niyakap ang kanyang ina. Sabi niya, nanginginig ang boses, "May trabaho na po ako." Napaluha ang kanyang ina. "Salamat sa Diyos." Makalipas ang ilang linggo, nagsimula na si Daniel sa kanyang bagong trabaho. Hindi madali ang lahat. May mga araw na napapagod siya, may mga pagkakataong nagkakamali siya. May mga empleyado ring nagdududa sa kanya. "Bago lang yan bulong ng ilan. Special lang siguro dahil kilala ang sabi ng iba. Naririnig ni Daniel ang mga bulong pero pinili niyang manahimik. Sa halip na patulan, mas pinili niyang magtrabaho ng mabuti. Araw-araw, mas maaga siyang dumarating sa opisina. Pinag-aaralan niya ang mga proseso, nagtatanong kapag may hindi naiintindihan, at tinatanggap ang mga puna ng bukas ang isip. Isang gabi, tinawag siya ni Margaret sa opisina nito. "Daniel," sabi nito, "napapansin ko ang sipag mo." "Salamat po," sagot niya. "Pero gusto kong malaman mo," dagdag ni Margaret, "na ang posisyon mo rito ay hindi dahil sa utang na loob. Nandito ka dahil pinatutunayan mo ang sarili mo." Ngumiti si Daniel. Sa wakas, naramdaman niyang talagang kabilang siya. Hindi pa rito nagtatapos ang kanyang pagsubok. May mas malaki pang responsibilidad na paparating. At isang huling sorpresa na tuluyang magbabago sa kanyang buhay. Mabilis ang paglipas ng panahon. Hindi na malaya ni Daniel na 6 na buwan na pala siyang nagtatrabaho sa Lee International Group. Sa 6 na buwang iyon, maraming bagay ang nagbago, hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati sa kanyang sarili. Kung dati ay puno siya ng takot at pagdududa, ngayon ay unti-unti na siyang natutong maniwala sa sarili. Araw-araw, maaga siyang pumapasok sa opisina. Kahit hindi ito hinihingi, ginagawa niya iyon dahil gusto niyang patunayan na karapat-dapat siya sa tiwalang ibinigay sa kanya. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong nagkakamali siya, may mga araw na napapagod siya, at may mga gabing halos hindi na siya makauwi ng maaga. Ngunit sa tuwing naiisip niyang halos sumuko na siya noong wala siyang trabaho, pera, at pag-asa, lalo siyang nagsisikap. Isang umaga, tinawag si Daniel ng kanyang immediate supervisor. "Daniel," sabi nito, "may project ka na hahawakan." Nagulat siya. "Ako po?" sagot nito. "Ikaw ang inirekomenda ni Ms. Margaret." Ramdam ni Daniel ang kaba, pero maihalo itong tuwa. Ang proyekto ay hindi basta-basta. Isa itong malaking operasyon na may kinalaman sa bagong branch ng kumpanya. Maraming empleyado ang kasali at malaki ang responsibilidad.
Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, sagot ni Daniel. At ginawa nga niya. Gabi-gabi nag-aaral siya ng reports. Tinatawagan niya ang mga kasamahan niya upang masigurong maayos ang takbo ng trabaho. Kapag may problema, siya ang unang humaharap. Unti-unting napansin ng mga tao sa opisina ang kanyang sipag. Hindi pala biro si Daniel, sabi ng ilan. Tahimik lang pero maaasahan, sabi ng iba. Isang gabi, habang pauwi siya, napansin niyang mas maliwanag na ang kanilang bahay kaysa dati. May bagong ilaw, mas maayos na ang bubong, at mas maaliwalas ang loob. Ang kanyang ina ay mas malakas na rin ngayon. Regular na ang pag-inom ng gamot, at hindi na sila nangangamba kung saan kukuha ng pambili kinabukasan. Anak, sabi ng kanyang ina isang gabi habang nagkakape sila. Hindi ko akalaing darating tayo sa ganitong punto. Ngumiti si Daniel. Ako rin po, Nay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay dumating sa isang araw na hindi niya inaasahan. Isang hapon, pinatawag si Daniel ni Margaret Lee sa kanyang opisina. Pagpasok pa lang niya, napansin na niyang seryoso ang itsura ni Margaret. May mga dokumentong nakalatag sa mesa at tila may mahalagang pag-uusapan. Umupo ka, Daniel, sabi nito. Umupo siya, bahagyang kinakabahan. May gusto akong sabihin sa'yo, simula ni Margaret. Isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan. Tahimik si Daniel, nakikinig. Alam mo ba, sabi ni Margaret, kung bakit hindi kita basta-basta tinulungan lang at pinauwi matapos ang nangyari sa ospital. Umiling si Daniel. Dahil noong araw na iyon, pagpapatuloy ni Margaret. Nakita ko ang klase ng tao na bihirang-bihira sa mundo ng negosyo. Napatingin si Daniel sa kanya. Maraming tao ang mabait kapag may makukuha, sabi ni Margaret. Pero ikaw, tumulong ka kahit may mawawala sa'yo. Tumayo si Margaret at lumapit sa bintana. Sa totoo lang, dagdag niya, ang kumpanya ko ay dumaraan noon sa malaking pagbabago. Kailangan ko ng mga taong mapagkakatiwalaan, hindi lang magaling kundi may prinsipyo. Humarap siya muli kay Daniel. Kaya ngayong araw na ito, sabi niya. May gusto akong ialok sa'yo. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Ito ay desisyon ng board, paliwanag ni Margaret. At gusto kong ikaw ang unang makaalam. Dahan-dahang binuksan ni Daniel ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata. Promotion letter. Hindi lang basta promotion. Ginagawa siyang branch director ng bagong bukas na opisina ng kumpanya. Parang nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Miss Margaret, nanginginig niyang sabi. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Ngumiti si Margaret. Sabihin mo lang kung tatanggapin mo. Tumayo si Daniel at bahagyang yumuko. Opo, sagot niya, may luha sa mata. Tinatanggap ko po. Sa araw ng anunsyo, pinatawag ang lahat ng empleyado. Maraming nagulat nang banggitin ang pangalan ni Daniel. Ngunit nang magsalita siya sa harap, malinaw at totoo ang kanyang mga salita. Hindi po ako perpekto, sabi niya. Pero araw-araw, pipiliin kong gawin ang tama, kahit mahirap. Malakas ang palakpakan. Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang niyakap ang kanyang ina. Nay, sabi niya, naaalala niyo po ba ang araw na muntik na akong mag-interview? Tumango ang kanyang ina. Kung hindi po ako huminto noon, pagpapatuloy ni Daniel. Baka hindi po tayo nandito ngayon. Umiti ang kanyang ina, may luha sa mata. Anak, sabi nito. Ang kabutihan, laging may dahilan. Kinagabihan, lumabas si Daniel ng bahay at tumingin sa langit. Tahimik ang paligid, pero puno ang kanyang puso. Naalala niya ang kanyang dating sarili, ang lalaking walang trabaho, puno ng takot at halos sumuko na. At doon niya naintindihan ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Minsan, ang isang desisyong akala mo ay pagkawala. Iyon pala ang simula ng lahat.